Alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang, alagaan mo sana ang alak-alak ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi. Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Letty Astudillo Aquino. Direksyon at produksyon supervision, Letty Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang araw sa inyong lahat, mga masugid naming tagapakinig. Ang sulat na ating bibigyang buhay sa araw na ito ay mula kay Rodel. At ganito ang liham ni Rodel. The brightest star. Dear Tia Sofia, hangarin kong lahat ng drama artist ng Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions ay sana nasa mabuting kalagayan kayong lahat. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Rodel. At bago ako magpatuloy sa pagsasalaysay, nais ko po sanang humiling na sana ay mapalad ang aking sulat na siyang susunod na mabigyang buhay. Dahil sa hirap ng buhay, Tia Sofia, kinailangan kong tingnan ang kapalaran ko sa pagmimina. Noon, masasabi kong may kaya pa ako at nakabili ako ng lote na siyang nagpatayuan ko ng bahay sa lugar namin. Para mas klaro ang lahat, ganito po ang simula. I hate to say, be back in his Good morning po, Sir Artemio. Talagang magandang umaga sa ating dalawa dahil maaga tayo. At huwag mo na akong tawagin na sir dahil pareho tayong nagtatrabaho dito sa minahan. Pero kayo ang supervisor namin, sir. Subordinates mo lang kami. Tao mo kami. Kahit na,
tawagin nyo na lang akong parang kapatid ninyo dahil mas magandang pakinggan. At parang magkakapatid na rin tayo dahil sa klase ng trabaho natin. At nang mas maganda ang ating pagsasamahan. Sige, kapatid, kung yan ang gusto mo. O, di ba? Mas masarap pakinggan. Pero parang wala pa ang mga kasamahan natin. Oh, paparating na sila, sir. Ay, kapatid pala. O sige. Ali kayo, mga kasama. Bago natin simulan ang ating trabaho, manalangin muna tayo at nang gabayan tayo ng Panginoong may kapal at ilayo niya tayo sa anumang panganib sa ating pagtatrabaho. Dahil totoo, mapanganib sa loob ng lupa na pinagtatrabahuan natin. Hilingin natin sa Panginoon ang kanyang proteksyon para maging malakas tayo sa ating trabaho at nang madatnan natin ang mga mahal natin sa buhay. Oh, andito ka pala, mahal. Kararating mo ba? Oo. Nakapagluto na ako. Habang hinihintay kita, nagsadya muna ako sa bahay ni na Kuya Artemio. Ganun ba, mahal? Napahanga ako sa apo niya. Si Ang bata pa niya, pero magaling na siyang kumanta. Tama lang na maging aliw sa misis niya. Tumatawa nga si Ate Auring kahit na may iniinda siyang sakit. Pero parang napapalagi ka nang nagpupunta dyan sa kabila, ha? Kaaya-aya kasing pakinggan ang pagkanta ni Maymay. Parang gusto ko na rin na magkaroon ng bata sa ating bahay. Bining mahal, nag-aaral pa ang mga anak. Bakit? Nagmamadali kang magkaroon ng apo na hindi pa nakapagtapos sa pag-aaral ang mga anak mo? Ay, hindi Kailangang mag-aral muna sila. Hindi naman tatakbo ang kagustuhan mo. Kapag nakapag-aral na sila at may maayos na trabaho, pwede na sigurong magkaroon na tayo ng apo. Pero sa ngayon, hindi pa pwede. Kaya huwag kang magmadali. Oo. Nasabi ko lang ang ganun dahil natutuwa ako kay Maymay. Magaling siyang makipagkwentuhan. Pero hindi ibig sabihin nun na gusto ko na rin mag-asawang mga anak natin. Ay, huwag naman muna. Kailangang mag-aral muna sila. Sige, matulog muna ako saglit, mahal. Pero gisingin mo ako kung dumating ng mga anak natin. Kausapin ko muna sila. Dahil sigurado, tulog pa sila kung papasok ako sa trabaho. Ano? Sus! Paano kung malaman ito ng tatay mo? Sorry, Mami. Sorry talaga. Oh, Glenda, ba't ka umiiyak, ha? Ano ka ba naman, Glenda? Anong pinagkagagawa mo, anak? Oh, bakit, Bining? Anong nangyari sa anak mo, ha? Mahal, ang anak mo. Sabihin niyo kung ano yon. Daddy. Glenda, bakit ka umiiyak, ha? Anong nangyari? May malaking problema ang anak natin. Diyos ko. Bakit nga? Anong nangyari sa'yo, Glenda? Bakit ka umiiyak, ha? Patawarin niyo po ako, Daddy. Buntis po ako. Ano? Ulitin mo nga ang sinabi mo. Sorry, Daddy. Sorry. Wala kang kwentang anak. Tama na, mahal. Huwag mong saktan ang anak mo. Umalis ka sa harapan ko. Ikaw na walang kwentang anak. At baka hindi ako makapagpigil ang pang mangyayari sa'yo. Sige na, Glenda. Iwan mo muna kami ng daddy mo dito sa sala. Pumunta ka na sa kwarto mo. Sige na, anak. Hindi po, Mami. Dito lang ako. Hingi pa ako ng patawad sa inyo.
Kahit parusahan niyo ako dahil nagkasala ako sa inyo. Patawarin niyo ako, Daddy, Mami. Sige lang, parusahan niyo ako. Parusahan niyo ako. Hindi ko napigilan ang sarili ko sa pagkakataong yun, Tia Sofia, at nasampal ko ang anak ko. Sa una pa lang kinausap niya ang nanay niya at inamin niya ang pagdadalang tao. Hindi rin umalis sa harapan ko at nagsusumamo na patawarin ko siya. Lumambot ang puso ko, lalo na nung sinabi niyang handa siyang tumanggap ng parusa. At dahil narinig ni Ate Auring na asawa ni Kuya Artemio ang pagsigaw ko, nagtungo siya sa bahay at pinayuhan niya ako. Nang dahil doon, kumalma ako. At ganito po ang mga sumunod na pangyayari. Falling apart, gone somewhere. Oh, maaga ka pa rin? Oo, kapatid. Dahil kahit anong problema ang nararanasan sa loob ng bahay, hindi dapat madamay ang trabaho. Tama. Yan ang isang prinsipyo dito sa ating departamento. Na kahit anong problema ng pamilya mo, iwan natin sa bahay. At papasok tayo sa trabaho na walang iniisip, kundi pagtatrabaho lang natin. Oh, wala pa yung mga ibang kasama natin ah. Mamaya pa magsisimula na ang trabaho natin. Huwag kang mag-alala. At nag-aaral pa ang anak mo. At malapit na siyang magtapos. Magkapareho ang anak natin. Nanganak sila na hindi pa nakapagtapos. Tama ka, kapatid. Pero ganito pala ang nararamdaman ng may apo na. Maalis ang pagod mo kung nakikita mo kung gaano ka-sweet ang mga ito sa'yo. Ay lalo na sa apo kong si Maymay. Ang ganda niyang kausapin. Ang asawa ko nga hindi na niya maiwan-iwan. Sabi nila, hiramin muna nila. Pero ayaw niya. Kaya minsan, natutulog na ang biyanan namin ng babae sa bahay namin. Kailangan lang nating pagtiyagaan ang mga anak natin. Dahil mahirap na. Kung ganun lang ang nagawa nila at hindi pa sila nakapag-aral, ano na lang ang magiging kinabukasan nila? Morning, sir. Oh, ito na pala. Paparating ng mga kasama natin. O, gaya ng dati, manalangin muna tayo bago natin simulan ang ating trabaho. Kung hindi magandang nararamdaman mo, huwag ka nang pumunta. Mag-utos na lang ako ng ibang tao na titingin sa sinasabi ni engineer. Ako na, kaya ko pa. Di bale, 1 oras na lang, uwi na tayo. Sige, at ako na lang ang ang bato! Bali kayo! Baka naman nangyari, Rodel? Nadaganan ang isang paa ni Rodel nang biglang gumulong ang bato. Saan kaya nang galing ang bato? Ano ba itong nangyari? O sige, tulungan natin si Rodel. Dahan-dahan lang. At baka may fracture siya. Val, tawagan mo ang medic department. Kuya, kumusta na si Rodel? Nabigyan na ng lunas ang sugat niya. Nasa kwarto siya. Bakit? Anong nangyari? Biglaan na may nahulog na bato. Hindi napansin ni Rodel. Halika, puntahan natin siya sa kanyang kwarto. Mahal, kumusta ang pakiramdam mo? Mahal,
Huwag kang mag-alala. Malayo ito sa bituka. Ano ang sabi ng doktor? Hindi ba nasaktan ng mga buto ng paa mo? Tignan ko nga. Maayos pa ang paa ko. Awa ng Diyos. Bakit? Hindi ba na-inspect ng mabuti ang lugar nyo bago kayo nagtrabaho? Bakit? Hindi nyo nakita ang bato? Nagkataon lang yun, mahal. At hindi naman maiwasan ang mga pangyayaring ganon. Mayroon at mayroon. Lalo na kapag underground ang destino namin. Huwag kang mag-alala. Nasugatan lang at nadaganan lang ang paa ko. Wala namang fracture. Oh, sino nga pala ang nagbantay sa apo mo? Iniwan ko muna siya kay Ate Auring. Nag-aalala kasi ako nang sinabi nilang nangyari sa'yo. Baka darating din ang mama niya. Pasado ng 5:00 na. Siguro, tapos na ang kanyang trabaho. Akala ko noon, yun na ang huling hininga ko, Tia Sofia. Pero sa awa ng Panginoon, binigyan pa niya ako ng bagong buhay o ikalawang buhay na maituturing ko. Ganyan ang buhay sa minahan na pinagtatrabahoan ko. Nasa underground kami at kahit walang fracture na nangyari sa paa ko, nagtagal ako sa ospital. Aabot rin ng 2 buwan akong hindi nakarecover sa bahay. Pagkalipas ng 2 taon, ganito po ang mga pangyayari. But times change to turn dreams. Tumatanda na talaga ang tao, kapatid. Parang gusto ko nang mag-early retirement. Oh, at bakit? Sinabi ko sa taas na ikaw ang makikilahok sa seminar. Oo. Rodel, may magaganap na seminar para sa mga interesado na magtrabaho sa Afrika. 3 kayo. Afrika? Anong trabaho doon, kaibigan? Kagaya dito, magmina. Mas malaki ang sahod doon. Yan ay kung gusto mo. Kung ako sa'yo, subukan mo. Sayang ang oportunidad pag hindi mo susubukan. Kailan po ba ang seminar, kapatid? At sino ang mga kasama ko kung sakali? May kasama ka pa rin dahil marami kayo na magsiseminar. Pero hindi lahat mapipili. Ipanalangin mo na sana ikaw ang maging mapalad at pumunta doon. Iwan ko ang pamilya ko? Mahirap pero kailangan. Dahil yan ang responsibilidad natin. Ang magtrabaho para may maipakain tayo sa pamilya natin. Subukan mo. Malay mo. Maganda. Pag-isipan ko pa, kapatid. At pag-usapan pa namin ng asawa ko. O sige, maghanda ka. Dahil anytime bukas, sasabihin nila kung saan ang venue ng seminar nyo. Ganto na pala ang bagyo. Hindi ko na napansin ang paglipas ng taon dahil sa pagtrabaho ko sa Afrika. Pagkagaling natin sa simbahan mamaya, bisitahin din natin ang mga dati mong katrabaho na nasa tuba. Oo nga, no? Pero baka kagaya ko na din sila na nagretiro na. Kung sakaling may mapagtatanungan tayo sa kanila,
Pareho kaming nagtrabaho sa Minas. Kaya lang, sa ibang bansa ako. Hanggang ngayon, hindi ko pa nakakalimutan ang mga kasama ko kung ano nang nangyari sa kanila, yung mga naiwan ko noon. Mahal, ihinto mo ang sasakyan. Parang nagmamadali yung dalaga. Pupunta siguro iyan sa simbahan. O sige. Ineng, papunta ka ba sa simbahan? Halika, sumakay ka na. Sige po. Salamat po. Wala kasing taxi sa amin. Nagpapasalamat po ako sa inyo. Hulog po kayo ng langit. Akala ko, mahuhuli na ako. Parang namumukhaan kita. Ma'am? Nanirahan ka ba sa Tuba Benguet noon? Sa may minahan? Noong bata po ako, ma'am. Dahil apo po ako ni Lolo Artemio. Bakit po, ma'am? Sabi ko na nga sa'yo, mahal. Kanina ko pa pinapakinggan ang pananalita niya. Ikaw ba si Maymay, Ining? Opo, sir. Paano niyo po ako nakilala? Tignan mo nga naman ang tadhana. Sige at magsimba muna tayo. Nasaan na pala ang lolo mo, ha? Nasa Rosario na po sila, sir. Nagretiro na po siya. Nakabili na po siya ng lote doon. Ako lang ang nandito sa syudad. Nag-aaral po ako. Ganun ba? At total linggo naman ngayon. Isama ka na namin. At dalawin siya pagkatapos ng samba natin. Alin kayo dito, tita. Pasok kayo sa bahay ng lolo ko. Lolo, mano po? Kapatid, kumusta ka na? Ha? Rodel, Oo. ikaw ba yan? Akala ko kung sinong mayamang tao ang bibisita sa akin. Ikaw pala. Ikaw naman. Ay, pumasok kayo sa simpleng bahay ko. Salamat. Ang ganda naman ng bahay nyo. Pati ang kapaligiran. At maraming bulaklak. Ay, iyan ang pinagpapalipasan ko ng oras. Ang mag-alaga ng mga bulaklak. Napakaganda naman. Meron ka pang pinagawang display na bato mula sa minahan natin. Alam mo, marami akong naiuwing ganyan sa bahay. Bibigyan kita, kapatid. Kumusta naman ang trabaho mo sa minahan sa Afrika? Sus, kapatid, iba doon. Talagang makikita mo ang ginto na kumikina. Dalaw ka naman sa bahay para bibigyan kita ng souvenir. Alam mo, buti na lang at naisakay namin si Maymay. Namukhaan siya ng asawa ko. At napansin niya ang pananalita niya. Kung hindi, hindi ka namin nahanap. Pagkatapos ng ilang taon na paghihirap ko sa minahan ng Pilipinas at Afrika, nag-retire ako. At sa pag-uwi ko sa Pilipinas, hinanap ko ang mga dati kong katrabaho, pati na rin ang tinuring kong kapatid na si Artemio. Ang tumulong sa akin na supervisor ko para makapunta ako sa ibang bansa. Dinisplay ko naman ang bato na sampal mula sa pinagtrabahuan ko noon. Galing sa ilalim ng lupa na siyang naging rekwerdo sa buhay ko na nagpapaalala sa hirap na dinanas ko sa nakaraang panahon sa aking buhay. Hanggang dito na lang, Tia Sofia.
ang nagpapasalamat, Rodel. I have loved you more than I could. Talaga naman, masyado masalimuot ang nakaraang bahagi ng iyong buhay. Kaibigang Rodel, congratulations at graduate ka na sa ganong pangyayari. Nagpapasalamat kami sa iyong pagdulog sa aming programa. Mga kaibigan, dyan na nagtatapos ang naisadulang liham o kwento ng buhay ni kaibigang Rodel dito sa ating dula, Recuerdos de la Vida. Ang liham ni Rodel ay isinaayos ni Lubimin Aquino Sr. at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!